Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 18, talata 21 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at bayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanya mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Ako ng panahon at babayaran kita, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila ay labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari.
Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Di ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, hello po. Pagpalang oras po sa ating lahat mga kapesma. At ito po muli si Brother Christian upang mag-share po muli ng reflection. At ang ating pong pinagninilayan ngayon ay ang sulat ni San Mateo, chapter 18, verse 21 to 35. Ang ating pong gospel ngayon ay isang mahabang talinhaga na napakaganda na sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung saan si San Pedro po ay nagtanong tungkol sa pagpapatawad bilang sagot upang malaman niya kung ilang ulit ba dapat tayo magpatawad sa isang tao, kung 7 beses ba? At sa uli po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang talinhaga, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kapag hindi kayo nagpatawad ng utos sa inyong puso ng taos-puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. So dito po napakalinaw na kung hindi po taos-puso ang ating pagpapatawad, walang kapatawaran mula sa Diyos. So bilang tao, likas po sa atin na mahirap magpatawad. Unang-una, marami tayong dahilan. Kesyo dapat mauna siya na humingi ng tawad bago ko siya patawarin. Kesyo saka na lang kapag nagsisi na rin siya. Kesyo saka na lang kapag nakabayad na siya sa kanyang utang. So hindi po madali magpatawad. Ngayon, para po maging madali, ganito lang po ang isipin natin na magpatawad po tayo kahit na hindi niya deserve ang ating pagpapatawad, kundi dahil nagpapatawad tayo sa simpleng dahilan, dahil tayo ay dapat maging mapagpatawad, dahil po yan ang kalooban ng Diyos. At kapag nagpapatawad po tayo, binibigyan natin ng pabor ang ating sarili na patawarin din ng Diyos ang ating mga kasalanan. At yun lamang po ang aking munting nilay na maibabahagi. Thank you po sa pakikinig. God bless us all. To God be the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Shalom. Mapagpalang oras po sa ating lahat. At salamat po, Pisma, Guapito, Otod, Yor Balairos, at Pisma Rex, Harder ng Amerika to, sa lahat ng mga kasama kong Pisma, sa lahat ng subaybay sa channel na ito, Pisma Plus, sa pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po sa bawat isa at sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At napakaganda ng Ebanghelyo na narinig po natin sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Linggo, Setyembre 17,
2023. At narinig po natin na nagtanong ang ating unang Santo Papa, San Pedro, ating Panginoon sa kapanahunan niya ay kung ilang bisis magpatawad po tayo sa ating kapwa. At nidagdag pa po ni San Pedro na kung 7 bisis, napakalaga po sa ating mga kapatid na Hudyo itong number 7 dahil ito yung sa kanila ay perfect number, no? At wala pa po akong narinig po rito sa Jerusalem kung paano sila magkapatawaran. Ano po? Isa po itong nakalimutan ko itanong. Ngunit sa ating Panginoon ay tinuturuan po tayo magpatawad sa ating kapwa kahit paulit-ulit. Ano po? At ang sagot po niya sa ating unang Santo Papa, San Pedro, ay 7 o 70 times. Kung anuhin po natin sa ngayong panahon, mabilang po natin, ngunit isa lang po ang ating isipin dito na walang hanggang na magpatawad dahil po hindi tayo perpekto at tayo'y makasalanang tao. Ngunit kailangan din po natin kung tayo humihingi ng patawad ay magsusumikap po tayo na baguhin ang ating buhay. At kung tayo naman po ay hiningian ng tawad, hindi na po natin patagalin. Kailangan nating magpatawad dahil tuwing tayong nalangin na tinuro ng ating Panginoon ng Lord's Prayer, napaka riyan, klaro na parang nangangako tayong magpatawad ng mga kasalanan ng ating kapwa. At tulad po sa halimbawa ng ating Panginoon na kailangan pong sikapan nating magpatawad dahil kung hindi po ay mayroon tayong konsekwensya na tulad ng marinig po natin na siya po'y pinatawad ng hari, ngunit hindi niya napatawad ang kanyang kapwa na may utang din po sa kanya na maliit na halaga. So sa konsekwensya ay naipakulong po siya na dapat ay napatawad na po siya. So yun nga po na magsumika po tayo na tayo'y madaling magpatawad kahit gaano kabigat. At huwag nating tigilan ang pamanalangin sa bawat isa na magsusumikap din na makagawa ng kabutihan, hindi ng kasamaan, lalo na po sa atin. So yun po ang ating maibahagi. At sa araw na ito ay patuloy ang kanilang New Year, Rosh Hashanah. So Shana Tova, umito ka, Eretz Israel. So maraming salamat po, lalo na sa inyong mga pagtangkilik, pagsubaybay sa channel na ito. Tudarabali ko lang, papuri sa Diyos. God bless us all. Lihitraot, Bibakasya, back to you. Pisma, Yor, Balayros ng Amerika, Utod, Guapito, at saka ating Pisma Rex Harder ng Amerika.
din. So, shalom, shalom, lihitraut. Todara balik ko lang. Kapatid ko sa Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa Catholic Prayer Warrior, sa Pesma Blast, at sa Friendship for Christ, no? So, ang ating gospel ngayon, it's all about sa pagpapatawad. Think about sa pagpapatawad, no? Pagpapatawad. Patawad. Para bang mahirap ibigay sa ating mga kapatid, sa ating mga isikataw. Daw budlay ihatag ang pagpasaylo sa ila. Kay nga aman, ginadumot abi naton, ginabutang naton sa aton kaisipan, sa aton tagipusoon, ang kaakit, mga akturan. Pag kita matulog, dani, kabalo na kita magpasaylo. Hindi na naton dalon sa aton pagtulog, sa aton pagpahuway, ang kaugot, ang kaakig. Dapat kabalo na kita magpasaylo. Budlay magpasaylo tuod. Pero apang agda ang atong tagipusoon kay kita nagapangayo man sang pagpasaylo. Hinihikayat ang ating puso ang ating mga puso magpatawad. Kasi nga tayo din mismo ay humihingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Nag-ask kita sang patawad sang pasaylo sa atong Ginoo. Dapat kita mismo man kabalo magpasaylo nga aman nahambal ko nga kita talaga pangayo sang pasaylo alo sa Ginoo kay sa the Lord's Prayer sa pangadi sang aton Panginoong Hesukristo ara didto naghambal kita nga patawaron mo kami sa amon mga sala para sa pagpatawad namon sa mga nagkasala sa amon. Nagapangayo kita sang pasaylo paisayloa kami sa amon mga sala. Tapos kita di kabalo magpasaylo. Napangayo gani kita pasaylo. Kag ano to karugtong niya? Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Uyin kasi na. Naghambal ka sa Ginoo nga pasayloa ako Ginoo kay pasayloon ko ang akon isig katawo. Pero diin. Ninadumot naton. Mayara prayer group. Adlaw-adlaw gag pangadi. Pero pag di nang pagpasayluhan na nila kay permi man sila gaaway. Gusto sang isa siyang sundon, gusto sang isa siyang maglid. Siya ang amo sini. Kung may kaayuhan sang tanan dapat nang ginaisip ta. Ikaayuhan sang grupo. Hindi pride ang magtaas. Kung hindi nag-agree ang grupo sa iya, masunggod kaluoy man ang iya pagtuo. Pagpasaylo, pag-intindi sa iya, pag-intindi niya man sa ang grupo niya. Kaya nga man ang pagpasaylo ang isa kabulong para sa makuha naton ang paghigugmaanay, ang paghiliusa, kag ang pag-inukdanay. Dira magsulod ang sinodal. Mas sinodal kita kay may ara kita pagpasaylo. Upod ta magmisyon kay kung hindi ka mo pagpasaylohanay tapos gamisyon mo, useless ang misyon. Kay nga man kamugani wala pagpatawad. May pagpapatawad, may sinodal, may pagpapatawad, may pagmamahalan, may pagpapatawad, may pagkakaisa, may pagpapatawad, may pag-iintindihan. Mga kapatid, pagpapatawad mahirap mang ibigay, ngunit tayo na din mismo ang humihingi ng tawad sa ating Panginoon. At winika natin
na tayo din mismo'y magpapatawad para sa ating kaligtasan. Tayo humingi ng kapatawaran. Nawa tayo rin mismo'y humingi ng pusong maunawain na magpatawad. Patawadin ang nagkasala sa atin. Dahil tayo humingi, nawa tayo din mismo'y marunong magbahagi. Ang pagpapatawad, mga kapatid ng Diyos, ay higit sa pagmamahal. Masaya tayo, magalak tayo sapagkat tayo pinatawad. Yun din ang feeling ng mga kapatid natin kapag sila ay pinatawad natin. Kaya ang pagpapatawad ay susi sa isang malaking hidwaan. Pagpapatawad ang ating ipalaganap ngayong linggo sa ating mga kapatid at kapanalig. God bless us all. Catholic Prayer Warrior and Pesma Plus. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.